Patuloy ang pagkilos ng gobyerno para tugunan ang pangailangan ng mga sinalanta ng Bagyong Marce. Bukod sa paghahatid ng tulong sa mga apektadong residente, naka-deploy na rin ang iba't ibang assets ng gobyerno para sa clearing operations. Nanawagan naman ang Office of Civil Defense sa mga kinaukulan na gamitin ang geohazard maps para maging mas epektibo ang paglilipat sa mga nakatira sa mga lugar na kadalasang tinatamaan ng kalamidad. Yan ang ulat ni Joshua Garcia. Pumalo na sa mahigit 30,000 individual ang apektado ng Bagyong Marce ayon sa Office of Civil Defense. Paliwanag ni OCD Undersecretary Ariel de Pomuceno, kasalukuyan pa rin ang kanilang recovery efforts mula sa mga nagdaang Bagyong Christine at Leon. Nasa 17,019 na individual o katumbas ng 2,059 na pamilya ang kasalukuyan nasa mga evacuation areas ng Region 1, 2 at Cordillera Administrative Region, habang nasa 10,792 ang naitala na severely affected families o katumbas ng 32,138 na individual sa mga nasabing rehiyon. Sa huling update na natanggap ng OCD, nasa 5 tulay ang hindi madaanan sa Region 2, 8 road sections ang not passable sa Region 1, 2 at CAR, habang may mga naiulat na rin na landslides sa ilang lugar sa Cagayan at Ilocos Norte. Gayon din ang seawall na nag-collapse sa pagudpod dahil sa pananalasa ng Bagyong Marce. Nasa 14 na LGU rin ang naitala na nakakaranas na ng power interruption sa Region 1, 2 at CAR. Ayon kay Nepomuceno, habang hinihintay nila ang mga pinakahuling ulat mula sa field, tiniyak nito na nakapreposisyon ang mga kinakailangan tulong, alinsunod na rin sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., gaya ng malinis na tubig, food packs mula sa DSWD at non-food items gaya ng hygiene kits at medical kits mula sa DOH. Sa inisyal na report na kanilang natanggap, nasa 187,875 family food packs na ang naipamahagi at inaasahan nila na madadagdagan pa ito. Ang susi talaga na natutunan namin sa paghahanda, yung pre-positioning of the relief goods for them. Ang ginagampanan naman ng Office of Civil Defense is to make sure on the logistics side, makarating sa pupuntahan yung mga galing ng DSWD. Kasabay nito ay tiniyak din ng OCD na nakapreposition ng mga assets ng Philippine Coast Guard at Philippine National Police, gaya ng mga generator sets na idineploy sa mga apektadong lugar tulad ng Ilocos. Sa pangunguna naman ni Defense Secretary Gilberto Teodoro, nagkaroon na ng panawagan sa mga LGU for immediate preemptive evacuation para maiwasan ang casualties sa pananalasa ng Bagyong Marce. Nanawagan din ng OCD katuwang ang DILG na gamitin ng geohazard maps para mas maging epektibo pagdating sa relokasyon ng mga residente na madalas na tinatamaan at naapektuhan ng kalamidad. Huwag na dapat maging kaisipan ng mga kababayan natin na dati hindi naman kami binabaha, dati wala namang landslide. So yung mga kababayan natin at mga pinuno ng mga kasama natin sa local government units, again, huwag na magdesisyon base sa mga nakaraang experience decades ago. Hindi na valid yon. Iba na ngayon. Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.